Just in, Kath and Alden mga kasi sobrang parehong busy nila sa shoot. Parang isipin mo yung area, ang titipingan ay parang area na rin ni Kath mga kasus kasi nga pareho sila ng mga gamit no na syempre sa taping. Sobrang busy no ang Kath din mga kasombrero. So spotted si Alden sa labas. Tapos pakinggan natin ito mamaya si Alden no sa kanyang full speech mga kasombreros. Unahan ko ito June 8, 2024 mga kasombrero. June 8, 2024 mga kasombrero sa itong parang pinost ng isang admin mga kasembreros yung hindi 2023 yata no net 2024 nga June 8, 2024 nung time na pinost yung ng admin ang mga pictures or random photos ni Alden during sa movie or film nila ni megastar Sharon Cuneta mga kasembreros yung A Mother of Two. Pictures niya ito no ni Mateo mga kasembreros. Tapos may isang video dito na kung saan nagkaroon ng ito si Mercy. Nagpost siya ng ni Alden mga kasembreros no. Parang binati niya yung anak niya. Pinabati ni Mercy kaya Alden yung kanyang anak mga kasembreros, parang birthday yata no. Mga kasembreros or parang video greeting lang din in general na yon parang mag-ingat and so on mga kasembreros. So alam natin si Mercy na talagang very close no, para magtropa-tropa ng dalawang ito mga kasembreros na parati nagkukulitan kapag nagkikita sila mga kasembreros sa mga events ni Alden. So kulitan pero pag seryoso din po mga kasembreros. So in short ay malalim na ang kanilang pinagsamahan. Tapos sige play ko to mamaya mga kasembreros. Itong kay Alden no na sobrang cute lang nila mga kasembreros. Tapos may isang vlogger pala dito na sobrang fan siya ni Kath mga kasembreros. And then matagal na sila na parang matagal na hinangaan si Kath pang 2016 pa yata na something like that. So tapos vinlog niya pala yung full content niya doon sa may TCL event ni Kath. So never ko pa nasali ang vlog niya na ito na medyo mahaba mga kasembreros no. Tapos yun, ang cute lang kasi sobrang paghanga niya kay Kath ay nangyari na no. Sabi niya parang imposible pero nangyari yung super dream come true talaga itong kay Kath at saka yung kanyang pagiging fan mga kasembreros. So i-play ko na ito mamaya no para ma-appreciate po ninyo mga kasembreros. Tapos si Alden, ito na pala yung full version ng pagtawag at saka pag-speak niya doon sa OWA mga kasembreros. So ang cute pala dito ni Attorney Patricia Caunan kasi parang diba introduce niya, parang minabadali daw siya ng mga tao. Kasi nga gusto na naman marinig ng mga tao si Soiti mga kasembreros. So sobrang cute, kulit lang ng samahan din ni attorney si Attorney Patricia Caunan ay kapatid ni Pat Caunan ni Patrick Caunan na kanyang interior house designer mga kasembreros. So alam natin iyon. So i-play ko na ito mamaya no? Full version ito ha, hindi ko pa ito na-play mga kasembreros sa mga previous vlogs natin. So i-play ko po ito mga kasembreros ngayon. So after nito mga tapos yon major items tayo. Bibilisan ko na lang no kasi mahaba itong video ni Alden mamaya na papakinggan natin. Tapos yon major item tayo mga kasembreros no. So spotted si Alden sa labas. Tapos yun parang the same pattern talaga ang Kath. Dito ay may pinost no 23 minutes ago. So press ko pa. Nakita ko rin ang aking idol sa personal, Alden Richards, Christopher Martin at iba pang artista, Christian Bautista. Ang pogi nila idol at ang ganda pa ni Andrea Torres at Faith Da Silva. So ito ay nagtitaping sila ng Code Gray nga mga kasembreros. So nag-post nito ay si Janet Pineda Reblando. So maraming salamat po no. And then may random photos of course ng kuha doon sa mismong set. So yung parang dito, yung parang payong-payong na may ilaw mga kasembreros. So ito yung ito yung parang ginagamit nila Kath din, di ba, noong nakaraan. So parang sabi ko
Parang same pattern talaga ang Kath din ito. Super busy nila sa trabaho ngayon mga kasembreros. So hoping and praying lang talaga na magkakaroon sila ng project ulit, no? Kasi nga ang Dong yan, nina Marian Rivera at saka Ding Dong Dantes ay nagkaroon na ng bagong movie, no? New movie alert mga kasembreros kung napanood nyo yung previous natin na vlog mga kasembreros. So, yun, sobrang kulit lang. So, dito sina Alden ay naka-white din si Alden no? Mga kasembreros. Si Dr. Grayson Lozano. So, parang nasa labas sila yung kanilang yung pagtitape or pagsushoot mga kasembreros. So, ang cute lang no? Of course, na full cast sila dito. So, grabe, pinagtitipunan sila mga kasembreros ng mga tao. So, ang galing na idea, no? Hindi na nila, syempre, parang pinopromote sila ng mga tao on set. So, kumbaga pa, the more na may mag-video, the more na may kukuha ng picture, ay promotion na rin yun mga kasembreros kasi yung mga fans na mismo ang nagpo-promote na may Code Gray, may bagong series si Alden maliban sa Love Siargao. So talaga ang galing ng kanilang technique mga kasembreros. So yon. Tapos si Kath naman ay parang may isa pala siyang, hindi ko na alam kung may bagong video siya na, or may tinitape na endorsement mga kasembreros. AIA pa rin ito no? Pinost din ito ni Ma'am Naybara Lopez na kung saan ay naka-white din si Tisay. So yung pattern ng Kath din. So, nung mga naka-black sila pareho. Tapos ngayon, naka-white na naman sila, no? Ewan ko sa inyo. Huwag na kayo magbigay ng clue kasi maraming masasaktan pag hindi kayo nagkatuluyan. So, joke lang po mga kasembreros. So, basta magsama na sila sa pelikula. No, goods na tayo dun mga kasembreros. After ng Dong yan, ay Kath din ulit mga kasembreros. Speaking of may mga nagko-comment na ngayon at saka na-post din ni Ma'am Naybara Lopez na marami ang nagtatag sa kanya na parang magkakaroon na naman ng movie ang Dong yan. So para matatanggal yung corona kina Kath at Alden mga kasembreros na the highest grossing Filipino film of all time ang Hello Love Again, or parang maagaw sa Kath din mga kasembreros. So walang kaba no, kasi alam kong magkakaroon ng movie ulit ang Kath din mga kasembreros after nitong Dong yan. So kung ma-break nila ang record na na 1.6 billion pesos mga kasembreros. So, let's see, no? So, kaabang-abang ito actually, no? Ako din ay na-excite mga kasembreros sa mga susunod na kaganapan. Especially dito sa Dong Yan versus Kath din. Na alam naman natin na, of course, no, super close at love na love ng Kath din ang Dong Yan mga kasembreros. Si Marian, di ba? Close na close kay Alden. Parang ate na niya yan. Nagkakasama sila sa Stars on the Floor. So, yon talagang abangan natin. No? Si Kath din, no? Sobrang close na close ito kay Marian. So, mag-ate at kuya nga talaga no? Ang datingan ng, parang next sa Dong yan when it comes to, actually, sa palakihan lang ng income, alam natin, Kath din ang number 1. Pero when it comes to edad, no? At saka, dito, pagiging veterano at tenured mga kasembreros ay ang Dong yan, of course, no? So, magbigay galang ang Kath din sa Dong yan. So, parang next sa Dong yan ay Kath din mga kasembreros when it comes to parang alam mo yon, tenured, parang kinikilala ba nor kasikatan mga kasembreros. So, but definitely, no, ang charm, ang highest grossing Filipino film of all time ay talagang sa Kath din mga kasembreros. So, pero yun, no? Respect na lang kay ate Yanyan at Kuya Ding Dong Dantes mga kasembreros. So, yun, no? Actually, naman sa ating Kath din items, pakinggan natin itong mga videos ni Alden na sobrang nakakakulit at nakaka-good vibes mga kasembreros. And then, itong kay Kath, no? And then, pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Para close kami. Chris Jordan ba tawag sa Jordan. Chris Jordan, happy birthday. Sama ko mami mo. God bless you. Ng konting salita mula sa parang ayaw ninyo. Kaya parang minamadali niyo ako. Dati pinagtitiisan niyo ako. Ngayon, minamadali niyo na ako. Ladies and gentlemen, the OPA, Ambassador for Mental Health and Wellness, Overall Wellness,
Ladies and gentlemen, Alden Richards. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, before I go to my speech po regarding mental health po, syempre, gusto ko lang pong i-follow up at gusto ko pong magpasalamat first sa ating ka-admin, Admin PY Kaunan. Actually, aside from the fact na malapit po sa akin ang mga kababayan nating OFW, naniniwala po kasi ako at I've always believed in the heart of PY and her advocacy for social change and para mabigyan po ng tamang alaga at kalinga ang ating mga kababayang OFWs. And that's the reason that I'm doing this out of goodwill. And ang sasabi ko lamang po ay ito po si Alden Richards para sa mga kababayan nating OFW all the time. So yan, magandang araw po sa inyong lahat. At una po sa lahat, syempre nais ko po magpasalamat sa OWA for inviting me here. Syempre with our admin PY na kauna na pinakamamahal ko po. At sa lahat po ng ating mga partners na nag-organisa ng OFW Kabuhayan Expo 2026. Para po sa akin, napakahalaga po ng mga ganitong pagtitipon dahil pinapakita nito na sama-sama po tayong kumikilos para sa kakanan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Sa tema po natin ngayon na kalinga, kaalaman at kabuhayan, na nais ko po sanang bigyang diin yung isang mahalagang aspeto, which is yung kalinga po, ang pag-aalaga natin sa ating mental health. I think this is one of the things na medyo take for granted in the past years, but I'd like to believe na dito po natin siyang bigyan ng pansin at dapat kinoconsider po natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Tingnan po natin, ang mga kababayan po nating OFW ay mga tunay na bayani po. Kayo po talaga ang representation ng nagiging isang bayani, yung iba, palis sa kanilang mga palis sa kanilang mahal na bansa, iiwan ng kanilang mga pamilya, po, naghanap buhay at bigyan ang kanilang mga mahal sa buhay ng magandang kinabukasan. I think that's one of the traits po ng ating mga kababayang OFW that we should all be proud of. And kami po ang inyong mga sarili because of that. There's no greater sacrifice than loving the ones that you care about and the ones that you love. And kahit malungkot, kahit mahirap, ginagawa niyo po yan para sa mga ikanyo sa buhay. And I think that's Filipino trait that we can all be proud of. Na may pagmamalaki natin sa buong mundo na naroon tayo. Dahil sa inyong sipag, sakripisyo, and marami pong pamilyang Pilipino ang nabibigyan pag-asa at nabibigyan ng magandang bukas. Kahit may mga pagkakataon po na siyempre, hindi naman po natin may asa na nakakita tayo ng pagod, pangungulila sa ating pamahal sa buhay o mga aksyon na tumadating sa atin, nais nating ipaalala at nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami, nandito po ako, nandito po ang OWA para sa inyo. Narito tayo bilang titipon po para makita natin ang ating pagkakaisa towards a better future for our overseas Filipino workers. Nandito po kami, handa kayong supportahan, tinggan, at sa mga para sa inyo pamilya sa buhay. Naman dapat sa physical at hindi na po dapat sa financial yung ating pinagtutuunan ng pansin para sa ating mga OFWs. May emotional at mental tayong mental aspect tayong kailangan pahalagahan sa araw-araw. Kaya naman po mahalaga tandaan natin yung tunay na reintegration ay hindi tungkol sa kapayan o negosyo. Kasama dito ang pag-alaga sa inyo pong mental health
at emosyonal na kalagayan at ang muling buo ng koneksyon sa inyong pong mga pamilya. Bilang isang volunteer ambassador po, naniniwala po ako na ang mental health care ay hindi dapat maging pribilegyo lamang. Ito po ay isang pangangailangan. Dapat itong maging accessible, abot kaya, at tuloy na ibigay po sa ating mga OFWs. Siyempre po, bago po sila umalis, upang sila ay nasa ibang bansa, lalo po pagbalik nila dito sa Pilipinas. Kailangan nating banan ang stigma tungkol sa mental health. Ang paghingi nitong ay hindi po senyales ng kahinaan. Ito po ay tanda ng lakas. Walang masama sa pagsasabing nahihirapan ako o kailangan ko ng tulong. Diba? Minsan tayo po kasi as Filipinos, we're so known to be resilient. Matiisin po ang mga Pilipino sa buhay. And isa po yun sa mga bagay na dapat din natin ipagmalaki. Pero siyempre, at the end of the day, tao natin tayo. Ang na nagawin ko, nagpagod. Kaya sinasabi ko po sa inyong lahat, okay lang po. Humingi po ng tulong sa tamang tao at sa tamang institusyon. Kaya po sa ating mga OFWs po na nandito ngayon at siguro po sa mga makakapanood ng video na to at nakikinig online, nais ko pong sabihin na hindi kayo mag-isa. May mga taong handang makinig at handang umalalay po para sa inyo. Para po sa ating mga OFWs, napakahalaga ng inyong papel po. Kayo ang unang tahanan ng pag-unawa at pagmamahal. Sa lahat po ng nandito ngayon, mula po sa ating gobyerno, sa ating mga private sectors at komunidad, iniinhayahan ko po kayo na maging bahagi ng solusyon. Sama-sama natin palakasin ang suporta para sa mental health ng ang ating OFWs. Sa huli po, ang tunay na tagumpay ay hindi lang masusukat sa kita o sa negosyo, kundi sa kalusugan ng isip, puso, ng bawat pamilyang Pilipino. Isang paalala lang po sa ating mga mahal na OFWs, kung kayo man po ay may pangangailangan na tulong, kailangan niyo po ng taong kikinig sa inyong pong mga saloobin at problema, huwag niyo pong kalimutan na nandyan po ang OWA. Bukas po ang ating OWA hotline 1348. Ulitin ko po ang ating OWA hotline 1348. Kanong oras, 7 po yan. Meron pong handang makinig at bigay ng tulong kahit nasan man po kayong ng mundo. Kaya po, isa pong karangalan na nandito ako ngayon, isa pong karangalan na kasama ko ang ating mga kababayan at mga tao sa likod ng OWA na handang magbigay ng tulong at magbigay importansya ko sa ating overseas Filipino workers. Andito po ako, andito po ang OWA para sa inyong lahat. Mahal po namin kayo at andito lang po kami palagi na bigyan kayo ng tulong at suporta. God bless po sa inyong lahat. Nagkita na naman nga ulit kami ni Catherine at hanggang ngayon hindi pa rin nga ako makapaniwala na nagkatabi kami at na-recognize niya pa nga agad ako after first meet lang namin ng last time sa Pure Gold. I'm Jenny Rose from Cavite. I saw you last time. Yes, sa Pure Gold. Hello! Girl, since 2016 ko lang siya pinapanood tapos nangyari to sa fangirling ko. Like, possible pala. Grabe, reality ko na yung fantasy ko. So, after nga nun sa Pure Gold, guys, na-overwhelm talaga ako sa nangyaring nagka-picture kami together ni Catherine. Hindi ko rin inasahang malaman na may next event pala ulit si Catherine in 3 days dito lang sa Market. Sobrang biglaan lang talaga kaya napag-isipan ko na sige, puntahan ko na rin to dahil parang sakto nga rin talaga na pwede ko ulit siya makita for the second time. Ang galing nga lang din guys kasi nagkaroon ako ng connection sa isa sa mga admin dito sa Katropa, fans club na laging present talaga sa mga ganap ni Catherine since 2013 pa. Kaya mas lalo akong na-excite kasi pakiramdam ko ang lapit-lapit ko na talaga sa dream ko na ma-meet lagi si Catherine at magkaroon ng moments with her. At ito na nga, magkakasama na kami at nakapila na kami nito para maganda yung pesto namin mamaya dahil syempre para makalapit tayo kay Catherine. At hindi ko nga din inasahan na first time experience ko to, first time na makasama ko sila at sinama nga nila agad ako sa pag-games mamaya with Catherine.
Bigla na lang kasi yung mga organizer, naghahanap daw sila ng mga gusto maglaro mamaya sa stage. At sabi lang nila sa akin, sali ka, lista ka na namin dito ah. Eh di pumayag naman ako kahit kinakabahan ako kasi girl, di ko naman alam paano mangyayari. Tapos with Catherine pa yun. Pero sumali na ako kasi syempre magkakataon ko na to. First experience, tas close introduction agad with Catherine. Oh my God! Grabe talaga. Pero chill nga lang muna tayo dahil baka mangarag tayo mamaya. By the way, at this moment nga nakapila na kami dito para makapasok na rin sa venue at dahil mayroon nga rin paraffol si TCL. Okay guys, nakapasok na tayo dito sa laro. So, eto, kailangan natin kompletuhin yung tatlo. And then later, baka mapasali tayo sa raffle. And I hope makakuha tayo ng something prizes. First stop guys, dito muna tayo sa photo booth. Thank you! Photo booth doon. Next station sa Ice Reflex tayo. Ang bilis! Yay! Kinabahan ako. Thank you guys. So, dito na tayo guys sa Station 3 dito sa Post Saving Blast. So, yun siya guys. Time check, it's 2 p.m. na. Buti na lang may palaro sila dito kasi mga 4 p.m. or let's say 5 p.m. Dadating na si Catherine. So, hindi rin nakakainag kasi yung mga pag-games sila dito and super nakaka-enjoy. Sana manalo! I think enough naman siya. Kailangan daw makakuha 500. Yay! Congrats po! Thank you! Complete! Thank you! Saya! Catherine loves TCL! Kasama kami sa game and I'm so nervous. Time check guys, it's 3:22 na. Malapit na si Catherine! Oh my God! And this is the happening right now. Ang dami ng tao! And on the way na siya! Guys, papapirma natin yung picture namin together! Okay! Ay, kamusta kayo? Kamusta ka? You look so cool and fresh. Kat, can you say hi to all of our fans hanggang sa taas? Hello, good afternoon. So, it's good to see you guys again. Miss you guys. Sabihin nyo, I love you, Catherine Bernardo. In 3, 2, 1. I love you, Kat! Exciting today because it's not just, question and answer and all. May games tayo with them na pipili tayo from our audience. And also, balita ko medyo madami tayong papamigay na special prizes para may mauwi sila. So, abangan na yan later. Sana mag-participate sila. Super kaba guys. Ito na, time na natin to siya. With Catherine yan, Bea. Pag-second tayo! And of course, last is Jenny Rose. Oh my God! It's Jenny Rose here. Ladette, hello. I'm Jenny Rose from Cavite. I saw you last time. Yes, if you're good. Down first. Sana all may TCL aircon. Ayun! I hope I have my own TCL aircon. Sana all may TCL aircon. All. Sana all. Sana all. Everyone have their own TCL aircon. Yes? Carry? Yes, carry on. Yes! So guys, Grabe, sobrang
sobrang saya! Halo-halo na yung nararamdaman ko. And after nga namin maglaro, binigyan agad kami ni TCL ng mga prizes. Nung mga time na to, guys, I'm just focusing on the present dahil sobrang daming nangyayari. Sumusunod nga lang din kami sa director kung paano yung gagawin namin. Akala ko afternoon, yun na yun. Pero sabi, aakyat na ulit kami para sa awarding dahil nanalo rin pala kami ng speaker bar from TCL. Tapos hindi ko pa inasahan na sa group photo namin, sa tabi ko pa siya pumesto. Like, sampalin mo na lang ako kasi wala na talaga ako sa sarili ko nito dahil di ko malabas yung saya ko. And to be honest, yung picture at autograph, hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko dahil halo-halo na talaga. Pero itong nagbablog ako, nilalakasan ko nga lang din yung loob ko nito, pero anxious talaga ako. Kaya ayun, natabunan na sa utak ko yung pinaghandaan kong makapagpapik at papirma sa kanya. Iniisip ko na sana may mag-video na nangyayari na to. Like, please. And ayun nga, itong vlog lang ang meron ako nung nasa stage ako. Like, recognize na rin ako. Kaya nanalo kami ng prizes. 3 winner ng aircon. Ako yung kailangan ko. Yeah, Miss Universe. Please ako! Ay, wala pangalan ko dyan. 6:30, tapos na ngayong event and bumaba na si Catherine sa stage. Kaya ang lapit na ulit namin sa kanya pero may mga guard nga na nakabantay sa amin. Kaya umaasa lang kami na sana lapitan kami ni Catherine para mapapirmahan ko na rin sa kanya yung picture namin. Hey, tignan mo naman yung face card na yan. Di talaga nakakasawang tignan. Pero guys, wala. Hindi talaga nangyaring nakapagpapirma ako sa kanya. Guys, ito ang itsura ko ngayon. Dahil ang dami kong napanalunan. Umated lang, ang dami pa napanalunan. Thank you TCL and to Katropa for this opportunity na nakasali ako, guys. And grabe yung experience na to. Pero, yun nga, hindi ako nakapagpa-picture tsaka hindi ako nakapagpa-pirma. Tulad ng plano ko kasi nawala ako sa sarili ko kanina. Like, ewan ko ba? As in, like, hindi ko na kasi alam yung unahin ko. Like, Sobrang ganda po ng ating Word of God, mga kasimilers. Ang title natin na Ipahiram ang Tenga. Bakit kaya ganito ang ating title, no? Proverbs or Kawikaan chapter 5 verse 1. My son, pay attention to my wisdom, lend your ear. O ito pala yun, no? Ipahiram daw ang tenga to my understanding. Pero hindi po ito literal, ha? Na ipahiram or putulin ng tenga tapos ay ibigay, mga kasembreros, para makinig. Definitely, ito po ay metaphorical statement, no? Na ipahiram ang tenga. Ibig sabihin ay magkaroon tayo ng oras or panahon sa pakikinig. So, alam natin na si Haring Solomon ang nagsulat ng Proverbs or Book of Proverbs, mga kasembreros, no? This is Book of Wisdom, no? Aklat ng katalinuhan at kaalaman, mga kasembreros. Itong Proverbs, Ecclesiastes, so dalawa yun, mga kasembreros, no? Na kumaga pa, kinapupulutan natin ng talino or kaalaman, mga kasembreros, na nagagamit natin sa buhay. So sa atin, kunwari ang anak natin, di ba? Pinapayuhan natin. Kunwari, maliit pa, kailangan disiplinahin. So, may mga times na pag hindi sila kinig, pag hindi sila sumunod, mga kasembreros, tayo po ay galit na galit. Tama? So, tapos, pag lumaki na sila, tapos kunwari sabihin mo na, o ganito, ganyan. Tapos hindi sila nakinig, mga kasembreros, bagkos ay sumalungat sila ng ginawa. So, tayo din mismo ay nagagalit. Kaya pa, syempre, irita tayo. Siguro magbubulyaw tayo and so on, mga kasembreros, no? Na kung saan ay, kasi part na ng ano yun eh. May mga times talaga na yung mga anak ay may mga, alam mo yun, hindi siya, hindi sila nakikinig. So, kailangan ng pasensya. No? Kailangan talaga ng maraming pasensya, mga kasembreros. Kasi nga, sila ay bata, no? Pero, tayo po bilang, syempre pag matanda na sila ay talagang tawag dito, pag matanda na sila ay nahihirapan na tayo na sila po ay papadisiplinahin, mga kasus, kasi matanda na no? Tapos yun, parang isa yun actually sa dapat natin matutunan bilang mga parents, bilang mga mas nakakatanda sa loob ng tahanan, mga tito, tita, for example, lolo, lola, no? We should be maalam, no, mga kasembreros, when it comes sa pagdisiplina ng ating mga anak at ng mga younger generation. Kasi imagine niyo po kung ang bata na disiplina na maayos, tapos lumaki sila, let's say nag-aaral sila mabuti, nakapagtapos sa pag-aaral, so makakatulong sila, mga kasembreros, sa sa loob ng tahanan, no? Especially sa mga magulang, mga kasembreros.
So, pero kung hindi naman sila nadisiplina na maayos, imbis na mag-aaral na mabuti ay nagbulakbol, tumanda na hindi nakatapos ng pag-aaral, which is definitely ay nagiging pahirap mga kasembreros sa loob ng pamilya. So instead of magkaroon ng decent job or ng trabaho na na maayos mga kasembreros, so hindi nangyari because hindi siya nadisiplina at saka hindi naturuan ng maayos mga kasembreros nung bata pa, no? Kung yung isang kawayan, no, kapag maliit pa ay pwede pa siyang baliin, no, or ang anumang kahoy mga kasembreros, pero pag malaki na, ayun, hindi na sila pwedeng baliin because nga matigas na, no? Parang ganun din po ang tao. Kung kaya it's really important, alam niyo po yung pagpalo sa kanya, sa mga bata, kung kinakailangan kunwari 10 beses mo na inulit-ulit pero hindi pa rin hindi pa rin nakinig. So kailangan na patikimin ng konting palo mga kasus para magtanda. Ito kasi isa sa mga effective techniques mga kasembreros para matuto ang mga bata habang bata pa sila. Ay magkaroon kayo ng deal. Makipagkasundo kayo. Kunwari, 5 years old, 7 years old yung bata, no? Ganito pag inulit ko pa ng 3 beses, papaluin na kita ng hanger or kung ano man dyan na pwedeng pamalo. So, tapos, kung hindi naman nila kung naging mabait sila, so purihin mo sila, no? Papakinggan mo sila ng mga good words, no, salamat kasi ganito ganyan, hindi mo nagawa ganyan. Tapos kung lumagpas sila doon sa sinasabi ninyong deal, paluin mo talaga sila para sila po ay matuto mga kasembreros. So kanyang matatanda, di ba? Minsan hindi natututo hangga't hindi nagkaroon ng sakit, for example, or hindi nagkaroon ng problema na malala. So ganoon, no, mga kasembreros. So wag na sana nating paabutin sa ganong sitwasyon na tayo po ay maka-encounter or makaranas pa ng kahirapan or problema or trial bago tayo tumino at saka mag-ayos, especially mga mabisyo, no? At saka palabarkada, kahit na may mga pamilya na ng mga tao or na lalaki tapos palabarkada pa rin. So that's a big no-no mga kasembreros. Kasi nga naging priority ng barkada instead sa kanilang mga anak or asawa. Solomon told his son to listen to his instruction. Without fear or false humility, he told his son that he had wisdom and understanding his son did not have. And he told his son to pay attention and humble himself. Bow thine ear. So ito na sa ibang version mga kasembreros, lend your ear for his fatherly advice. So iba kasi yung fatherly advice, iba yung barkada advice, iba rin yung best friend advice, iba rin yung teacher's advice, iba rin yung mga advice na nakita natin siguro sa mga social media. Like yung mga influencers, kasi marami rin yung mga motivational speakers ngayon, motivational influencers, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, kaya dito, kapag tatay ka talaga, iba kasi yung pakiramdam ng nag-a-advise ang tatay, iba rin yung pakiramdam ng nag-a-advise ang nanay. Parang iba-iba yung impact ng mga kasama. Kasi may iba-iba tayong character, no? Si tatay ko, stricto. Si nanay ko, okay lang, no? Parang nagkapatid ko yung kuya ko, mas banding kami ito. So, pag sila nagpaalala o nag-advise sa atin, so parang okay lang. So, pag may mga ganong tipo, mga kasamira sa atin, iba-iba lang yung uri ng pagdisiplina sa bata, mga kasmas. Kapag hindi naman sumunod ang bata, kunwari si Dodong, no, na pamangkin mo, ay pwede mo siyang paluin 3 beses. Hindi mo na gagawin kasi pag ginawa mo yan, ito may hanger ako. Anong gusto mo? Kulay blue or kulay black? So yan po example ko lang sa aking pamangkin na si Dodong, mga kasembreros. So what is the context here? It is Solomon warning his son about whorish women, as the rest of the chapter shows. So ito kasi ang sinasabi din dito ni Haring Solomon, no, sa entire chapter of Proverbs chapter 5 verses 1 hanggang 23 na about sa about sa babae, no, na mga lunya or immoral, mga kasembreros. So kung kaya sinasabi niya dito na ito pa, nakakasira talaga ito, no, yung adultery, yung fornication, yung immorality, mga kasembreros, nakakasira talaga ito ng relasyon, mga kasembreros, na mag-asawa. So unang-una po, talagang kamuhian natin ito kasi ito yung nakakasira, no, nakakawasak sa pamilya ng isang ideal family, mga kasembreros, especially even yung mga Christians, no, talagang dapat walang maging lugar sa ating tahanan, sa ating buhay ang pangangalunya or third party, mga kasembreros.
There is no place for fear in the father-son relationship. Father, do not be afraid to confront your son. Tell him his errors, warn him of coming danger, and give him strong advice to avoid trouble. So bilang tatay, ako bilang tito, talagang ako rin po ay grabe mag-advise or magpaalala sa aking mga pamangkin. With love naman yan mga kasambreros. So which I can see na effective naman sa awa ng Panginoon. Effective naman na sila ay sumusunod mga kasambreros. So kasi kung hindi mo sila, para kang nakita mo yung pamangkin mo, nakita mo yung apo mo, nakita mo yung anak mo na naglalakad. Tapos sa unahan or ilang hakbang na lang ay may butas, no? Maaari siya mahulog. So parang ganoon ang danger, parang ganoon ang kainatnan mga kasambreros ng mga taong may bisyo or parang gumagawa ng masama tapos hindi mo sinabihan na may butas o mahulog ka. So parang ganoon ba? So as early as now, no, as early as possible mga kasambreros ay dapat na talagang pinapayuhan sila mga kasambreros kasi ang sakit ng kalingkingan, ang sakit ng isang family member ay damay-damay sa buong family mga kasambreros. So ganun po siya. Kung may problema ang isang member ng pamilya, so hindi mo isipin na at wag mong ituring na wala ako dyan, safe ako dyan, wag niyo akong damay. So hindi po, because you are a family nga mga kasambreros, no? So kung kaya as early as possible na nakita mo na parang hindi tama yung ginagawa niya, so dapat paalalahanan nyo na mga kasambreros. Kasi damay-damay din naman yan kung mapirwisyo ng isang family member ninyo. The coming pain and shame for both of you will far outweigh any discomfort you feel now. You know far more than your son, or no matter for your son, no matter how arrogant or brash he might be. If he disregards your instruction, you will have done what God expects. The Lord will bless you and your son will recall the advice later. So count on it. So yun siya, no? Kapag disiplina mo yung anak mo ng bata pa, so paglaki niyan ay hindi yan sila tatalima or hindi yan tatalikod mga kasambreros doon sa payo na binigay mo. Bagkos ay magiging para maging instruction or guide nila yun sa buhay. No? May ganun, no? Kailangan meron kang prinsipyo na sinusundan. Kasi kung wala kang, if you're not a man of principle, madali ka talagang matukso ng barkada, matukso ng mga babae dyan, or matukso ng mga lalaki dyan, or matukso ng kung ano mga bisyo at hindi ka aya-aya magawain. So masisira ang pamilya mga kasos. That is why si Haring Solomon dito ay nag-advise talaga siya mga kasambreros na kailangan talaga na ipahiram yung tenga. Ibig sabihin kapag nag-advise yung and sa atin kasi kunwari matanda na tayo, so sino mag-advise sa atin kasi wala niyang magulang natin? Well, definitely yung Holy Bible. Okay? Tayo na mga kunwari lolo-lola, tatay-nanay, so tayo yung nagiging source nating instruction yung Holy Bible. So yung nakakuha nating aral at kaalaman sa Holy Bible, so yung ituturo natin sa ating mga anak. So ganun siya mga kasambreros. Kasi kung anong tinuturo mo nga sa anak mo, paglaki niya, siya yan. No, mga kasambreros, pag tinuruan mo maging TikToker na sayaw ng sayaw yan, so paglaki niyan, mananayaw yan sa TikTok. So parang ganun mga kasambreros ba? Kung tinuruan mo na mag-share ng gospel yan or magluto-luto yan pag nung maliit pa. So paglaki niyan, ganyan yan siya mga kasambreros. So ganun po siya. So kung anong tinuro mo nung maliit pa, ay dadalhin nila paglaki mga kasambreros. Alright, salamat sa ating Word of God ha. No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at humble heart para makinig sa mga instructions at guidance at payo ng ating magulang or ng mga nakakatanda or ng Holy Bible mga kasambreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.